At diretso na natin mga kapuso sa ating linya na ho, ang constitutional law expert na ating suking tawagan at handang sumagot, buti na lang kahit napakaaga. Attorney Domingo Cayosa. Attorney Cayosa, thank you sa pagtanggap sa maagang tawag namin na attorney. Attorney Good Cayosa. morning, Ordy. Good morning, Ordy. Ulitin ko lang, maraming salamat sa maagang pagtawag namin. Thank you talaga. Kasi nagtatalo-talo kami rito. Lalo-talo na yung bakit ayaw tanggapin. Ba't parang mainit na kape yung hindi mahawak-hawakan ng ang impeachment complaint kahapon. Although, ang dahilan kasi wala raw yung Secretary General. Hindi, parang nakalagay naman daw kasi sa rules ng House, office. Yung office, pwede mo, hindi naman ibig sabihin personal na iaakyat mo yung impeachment complaint. Attorney Cayosa, sir. Well, tama ho naman. Ang malinaw na nakalagay dun sa House Rules of Impeachment. 19 Congress. Oo, yung Section 3 doon, nakalagay, shall be filed with the office of the Secretary General. So, And kahit wala immediately refer to the Speaker. Speaker. Alright. So ngayon, kahit wala ho yung Secretary General, anyone in the office, yung next in rank or any clerk doon, authorized, pwede ho naman gawin yon. At bawal din ho under civil service rules at saka yung ethical standards of government employees na yung isang opisina walang maiiwan para umaksyon sa mga inudulog ng publiko. Mm-hmm. So mali ho naman yung pagtanggi na i-receive yun. Ministerial lang ho kasi yun eh. As long as nandiyon ay verified complaint, meron naman isang congressman na nag-endorso nito. Kasi attorney, yan ang ayaw nating mangyari. Yung magkaroon ng usaping technical sa isang mahalagang proseso, ang impeachment, na hindi na siguro lingid sa ating kaalaman na naging matindi ho yung pagbatikos na inabot nung mga hindi kumikilala o hindi alam ang pakahulugan ng salitang forthwith. Di lalo naman siguro itong umpisa pa lang ay ganito mangyayari. Meron na agad question sa isang proseso na hindi tuloy nasusunod. Baka sana naman maiwasan itong mga ganito. Paano ba ito dapat iwasan, Attorney Cayosa? Well, sana naman. At maganda naman yung ginawa nung partidong nagpa-file. Nung ayaw i-receive nung empleyado doon, nag-iwan sila doon sa opisina. So, pwede rin hong by analogy, kung gamitin yung rules ng rules of court, yung pag-iiwan ng kwan doon, pwede ho namang enough proof yan. So, titingnan natin kung ano ang gagawin ng speaker pagdating sa magsesyon ang Congress. Kung yan ba ay isasama niya na i-endorse niya sa Committee on Justice o magkukunwari siyang hindi pa ito na-receive. So, yun ho ang aabangan natin. Meron pa namang pagkataon na iwasto ng liderato ng Kamara yung tila maling ginawa nung empleyado o opisyal doon sa office of the Secretary General. Kasi bottom line nito, ano man, andun man si Secgen Garafil o wala, dapat iniwan at tanggapin yun ng kanyang tanggapan. Tama ho. And he will be subjected to administrative and even criminal sanctions for violating yung napakaraming COA circulars at saka yung batas Code of Conduct of Government Employees. Hindi ko lang alam kung malaki. Actually, parang di naman dapat itong pinag-uusapan pero nangyayari ho kasi. Kaya tuloy, alam niyo naman sa mga Pilipino, maliit na bagay kung hahanapan mo ng butas talagang magiging malaking usapin yan. Kaya nga sabi ko, hindi naman dapat pinag-uusapan nito. Sige, pwede mo namang iwan yun doon. Hindi mo naman kinakailangan, balikan pa yan ng Lunes, tinanggap yun, automatic yun. Kaya lang, hindi ko lang alam kasi meron kaming gusto tawagin sana sa ano ba yung naging explanation ng Office of the Secretary General. Tinanggap ba nila o hindi nila tinanggap kasi wala si Secgen Garafil. Yun din siguro may issue. Attorney Cayosa, ano? Well, tama ka, hindi na dapat maabutin ito ng issue kasi nga, malilihis na naman tayo dun sa substance ng complaint at saka yung importansya ng impeachment. Baka paabutin pa ito sa Supreme Court. Naku, mas lalong wiwindang ito kasi ang gagayon, di ba na-resolve yung MR So, sana wag naman ho. Speaking of MR, Attorney Cayosa, ito last question na. Kasi lahat gustong marinig
at malaman yung desisyon o tugon ng Supreme Court dun sa motion for reconsideration sa impeachment ng Vice President Sara Duterte last year, lalo-talo na dun sa tugon ng Supreme Court dun sa paggamit na ebidensya sa isang write-up, sa isang news article. Marami tuloy nag-aabang ho kasi din lalo na ho yung mga nasa law ngayon kung ano ang dapat na pagtrato dapat na natin, anong reaction doon o tugon ng Supreme Court. Pero wala kasi desisyon ang Supreme Court. Anong basa niyo, Attorney Cayosa, doon sa sitwasyon na gano'n? Alam mo, Orly, ang dami ng desisyon ng Supreme Court na nagsasabi na hindi mo pwedeng gamiting ebidensya yung mga news article. No? That's right. So malinaw ho yan. Pangalawa, ito ang hindi maiiwasan siguro ng Supreme Court. Pati yung sinasabing news article, mali eh. Hindi deny nga. Deny. Nasa kanila. Ibig sabihin, fake news. Sinasite, yung fake sinasite na source, dinideny na nagsabi sila dyan. Kasi nga, mismo sila nandun, nakikita nila yung plenary session. So siguro kaya dinidribble o pinapatagal kasi hindi nila maiwasan yan. Pero importante, whatever the decision, gawin ho naman nila ang trabaho nila. Desisyonan na nila para magabayan ang lahat. Empleyado din ng taong bayan ang mga justices of Supreme Court. Paano ito? Gawin nila ang trabaho nila. Paano ito, Attorney, kung considered na may panibagong impeachment na umusad, automatic ba may babasura yung matatapos na rin yun, yung pending motion na yun, sa unang impeachment complaint kay Vice President? Hindi ho. Trabaho pa rin ng Supreme Court na i-resolve yan, one way or the other. Ayun, malinaw po yan. Naabangan natin. Attorney Cayosa, maraming salamat po sa pagsagot, pagpapaliwanag po sa amin tungkol dyan. Thank you, sir. Sa ulitin po, salamat po muli. Maraming salamat. Magandang umaga sa lahat. Si ating pong constitutional law expert na panauhin yung umagang ito, si Attorney Domingo Cayosa, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan.